lordship that I recognize and that I surrendered to. Alam nyo, kahit hindi nyo gawing Panginoon si Jesus, Panginoon pa rin siya. At anong sabi ng Bible? Isang araw, inuunahan ko yung aking sarili. Napakaganda po ang lordship ng ating Panginoon. Amen? Ang Panginoong Diyos, sabi niya doon sa binasa natin, in life, He is Lord. In death, He is Lord. Kaya tayong mga Kristiyano, hindi tayo natatakot mamatay. Kung alam natin na yun, alam niyo ang Panginoong Jesus, natakot ba siyang mamatay? Death is not the worst thing that can happen to you. Death is your graduation day. You will cross over from earth into heaven. Amen? Because you receive the lordship of Christ. Amen? So pag-aari niya tayo by virtue of His death. Amen? So napakaganda po. Nung tayo ay na-born again, at tayo ay pinuspos ng banal na espiritu, we are under new management. Amen? Nakakita na kayo sa San Miguel, usong-uso yan yung bibili ang San Miguel ng bagong planta, under new management. Binili ang Petron, under new management ang Petron. So yung mga ginagawa nyo sa old management, hindi na yon ang gagawin. Because you have a new boss. Amen? Sabihin mo, I have a new boss. Merong bagong authority. Okay. And syempre, kung ako ang bumili ng kumpanya, ang laki ng ibinili ko halimbawa dyan sa kumpanya na yan, o ako ay bumili ng tao at ang laki ng investment ko sa tao na yan, sa palagay ninyo, hindi ko yun iingatan? Sa palagay ninyo, hindi ko yun palalaguin? Sa palagay ninyo, hindi ko yun pahahalagahan? Jesus made a very big investment. God made a huge investment in us. Binigay niya yung kanyang bugtong na anak. So, tayo ay kanyang aalagaan. Tayo ay kanyang isisecure. Tayo ay kanyang ipoprotect, at tayo ay kanyang imomultiply. Because of that big investment. Amen? At gagawin niya tayo na kawangis ng kanyang bugtong na anak. Ang tanong, willing ba kayo? Salamat sa isang nag-amen. Praise the Lord. Okay? So, kailangan lang paniwalaan natin yung kaisipan na kung saan man tayo dadalhin ng Panginoon at siya ang nangungusap sa atin, hindi tayo dapat matakot. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po niya doon sa Ephesians 1:13-14, In Him you also trusted. Tanong ko, nagtitiwala ba kayo sa Diyos? Amen. Nagtitiwala ba kayo totoong-totoo? Kasi pagka nagtitiwala tayo sa Diyos, ina-abandon natin, nire-relinquish natin. Ibig sabihin, ibinibigay natin, ipinapatawag natin doon, ipinapaubaya natin sa kanyang ating buhay. Amen? In Him, you also trusted after you have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Amen? Who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Bakit ka binili ng Diyos? Bakit ka binili ng Diyos? Para sa kanyang kalwalhatian. Amen? So, nung binili ka ng Diyos, nagsimula na siyang dahil sa iyong pagtitiwala at pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, at dahil nagtitiwala kayo doon, nagsimula ng kumilos si God sa buhay ninyo, sa mga bagay na isinuko nyo sa Kanya. Para kanino? Sa kalwalhatian ng Diyos. Sabihin mo, I am a purchased possession. At because I am a purchased possession, sinelyohan ka niya, parang yung bumili ka ng kalabaw sa probinsya, pagkatapos yun ay tatatakan mo. Selyo, tama? Para may nakalagay doon na ikaw ay pag-aari ng bumili. Tayo ngayon ay sinelyohan ng Diyos. Ano ang selyong ilagay niya sa atin? Ang banal na espiritu. Amen?
Amen. Ano ang kahulugan ng selyo? Pag sinaselyuhan mo ang isang bagay, pagka bumili ka ng isang bagay, sinelyuhan yan, anong ibig sabihin? Merong legal transaction na nangyari. Hindi ka fake. Hindi ka bogus. Hindi ka kolorom. Legal ka. Amen. So, na-accomplish mo yung requirement ng law. Na-accomplish mo, naganap yung kalooban at yung batas ng Diyos. Amen. Number 2, nung ikaw ay naselyohan, anong ibig sabihin nun? There was a transference of property. Hoy, yung kalabaw na yun na naselyohan, hindi na pag-aari ng binilhan. Tayo, hindi na tayo pag-aari ni Satanas, pag-aari na tayo ni Lord, ni Jesus, ni God. Amen. So if there is a transference of property, lahat ng property ni God, property natin. Amen. Okay, Lord, wow! Nung binili mo ako, lahat ng property mo, property ko. Ayaw mo namang isuko ang property mo para yung property niya maibigay sa'yo. Parang ganito yun What Jesus gives us, and He gave us all, we cannot receive until we give all what we have. Anong merong kakasalanan? Bigay mo para maibigay niya ang kanyang kabanalan. Ano ang merong ka? Kahirapan. Ibigay mo para maibigay niya ang kanyang kayamanan. Anong meron ka? Confusion. Bigay mo para maibigay niya ang kanyang kapayapaan. Transference. Amen. Divine exchange. Sa pamamagitan, sinelyuhan ka ng Diyos. It's hard for us to make Jesus our Lord because we do not believe. Number 3, pagka ikaw ay may selyo ng banal na espiritu, there was a legal transaction. Number 2, there was a transference of property. And number 3, there was security. Esther 8:8. Basahin natin ang Esther 8:8. You yourselves write a decree. Ang mga hari po noon, pagka sinelyohan ng isang bagay, nagtutunaw sila ng wax at nilalagay yung signet ring ng hari. Na yun ang selyo noon, ring ng hari. Ngayon, Holy Spirit. Okay? You yourselves write a decree concerning the Jews as you please in the king's name and seal it with the king's signet ring. For whatever is written in the king's name and sealed with the king's signet ring, no one can revoke. Amen! Ano man ang sinelyuhan ng Diyos, sa pangalan ng Diyos, Jesucristo, no one can revoke. Hindi yan mababawi sa'yo. Amen? If Jesus is your Lord and Jesus prospered you, hindi yan mananakaw uli ng dyablo as long as Jesus is the Lord of your money. But the moment inirelinquish mo ang lordship niya, papasok ang isang Lord. Lord of the ring. The devil, di ba? Klaro po ba yon sa atin? Alam niyo po, ang gandang pagnilayan ito. Para makita na, ang sikreto sa mananagumpay na buhay ay yung degree na ibinigay natin, ang isunuko natin ng todo ang ating buhay sa Panginoong Jesus. Ang question, naisuko mo ba ang oras mo, ang panahon mo, ang asawa mo, ang anak mo? Baka naman ang mga anak mo ay pinagpipiestahan ng dyablo kasi hindi mo isinusuko. Amen? Ang temper mo, ang kawalan mo. Alam nyo, ang buhay Kristiyano is a receiving life. Di po ba? I-receive lang natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? No one can break this bond. Hallelujah. Paano kayo naselyuhan? Paano po tayo lahat naselyuhan? Naselyuhan tayo nung pinanampalatayanan natin si Jesus as Savior and Lord. Alam mo, yung Romans 10:9, basahin nga natin. Napakaganda nitong verse na ito. Pagka tinignan po natin. Romans 10 verse 9. Di ba? When we proclaim Jesus
is Lord, we are saved. Di ba? Sabi niya dito, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Amen? Gusto kong ang i-focus natin dito ay proclamation, kailangan yan. Later natin pag-uusapan yan. Pero ang gusto kong pag-usapan dito is yung surrender. Pagka sinabi natin, Jesus is Lord, meaning is my Lord, ibig sabihin sinusurrender mo. Kasi po ang context ni Apostol Pablo dito, nung panahon po, during the Roman rule, alam niyo po, pagka ikaw ay kailangan i-confess mo ni si Caesar as Lord. Amen? Sabi dito ng Panginoon, when you confess Jesus as Lord in Paul's time, it can cost your life. You can get killed by the Roman centurions. Pwede ka nilang patayin. Halimbawa, nalaman nila na Kristiyano ka at kakunayb ng mga high priest, yung mga Roman soldiers. Pagka sinabi na itong tao na ito ay Kristiyano. Tapos ang pupuntahan ka ng mga sundalo, sasabihin niya, i-confess mo si Caesar as Lord. Kasi po si Caesar is not only an emperor. He was Lord to the Romans. Pero ang mga Romano, si Caesar, okay lang sa kanya na i-confess mo ang ibang mga lords. Halimbawa, Pegasus is Lord, kabayo. Okay lang yun sa kanila. Amen? Zeus is Lord. Okay lang yun. Basta, kailangan i-confess mo din that Caesar is Lord. Pero, ang mga Kristiyano, ayaw nilang mag-confess ng ibang Lord. Ang i-confess lang nila, Jesus is Lord. Amen. So, pagka nalaman nila na Kristiyano ka, alam niyo po, pagka nagpa-party si Caesar, ang pinangiilaw nila ng kanyang garden para mag-party siya ay mga Kristiyano na sinusunog dahil hindi nila kinonfess si Caesar as Lord. O kaya, ipinapakain sila sa mga leon. Amen? Kaya pagka ikaw ay nalaman nilang Kristiyano ka, patatawag ka ng sundalo. Okay, i-confess mo si Caesar as Lord para hindi ka papatayin. Hindi nila i-confess si Caesar as Lord. They will confess Jesus is Lord. Amen? So yung connotation po ng verses na to, hindi lang yun. Marami kasing mga tao ngayon, sasabihin lang sa mga Kristiyano, ay sabihin lang sa mga tao, sige, pagka i-confess nyo minsan, for a while, ganun nga din ang intindi ko. Pero panampalatayanan mo, panampalatayanan mo. It's not so. Today, when you say Jesus is Lord, you mean that you are surrendering your life to Him. Ang ibig sabihin na isusuko mo ang buong buhay mo sa Kanya. Wala kang iiwan sa iyong sarili. Ganon yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin nun, kung si Jesus ang aking Panginoon, kahit buhay ko kinuha niya ngayon, Panginoon ko pa rin siya. That's why, that was very powerful. Dahil sa puso ng mga believers, kahit patayin sila sa oras na yon, si Jesus pa rin ang Christos, Kurios, instead na Caesar, Kurios. Pagka sinabi nila, Caesar Kurios, no, Christos, Kurios, tsak, patay. They don't care. Mga Kristiyano ngayon, basahin ko po yung sinabi ni Charles Spurgeon. Natuwa ako dito, grabe nung nabasa ko ito. Sabi po ni Charles Spurgeon, sabi niya, if the convert declares that he knows the Lord Jesus, but is not surrendered totally to Him, it is your duty to assure him that he is not saved. Lord, pastor ako. Pag ang isang tao, dinideklara mo na Jesus is your Lord, ito sabi niya, don't imagine that the gospel is magnified and God glorified by telling people that they are saved when they are still wedded to their idols. What can be your idol? Your career, your money, your husband. Amen?
when they are still wedded to their idols and they are still in love with their sins. If you do, you are telling them a lie. You are perverting the gospel, you insult the Lord Jesus, and you are turning the grace of God into lasciviousness and a license to sin. Grabe, no? If Jesus is not your Lord, you are not saved. Kasi marami nating sinasabi, Jesus is my Savior and Lord. Mali pala yun. Jesus is first my Lord so that I will be saved. Baliktad tayo. Jesus is my Savior and Lord. Dapat pala, Jesus is my Lord. Then I am saved. Saved in all aspects of my life. Saved in my mind, saved in my spirit, saved in my emotions, saved in my pocket, saved in my body. Amen? Dahil ang entrance pala ng dyablo sa buhay natin para sirain tayo ay yung mga area na hindi natin isinuko sa Diyos. Kasi ang Panginoon kasi respects our will. Pag hindi natin isusuko sa Kanya, hindi na tayo pipilitin. Pero nalulungkot siya na hindi siya makagalaw sa area na yon ng buhay mo. Ayaw mong isubmit ang mga anak mo sa Panginoon. Pagka sila ay nawalay sa Diyos, hindi mo pwedeng sisihin ang Panginoon. Sisihin mo sarili mo. Amen. Klaro po ba yon? Number 2, so sabi natin, the redeeming claims of the Lordship of Jesus. Number 2, the resurrection conquest of His Lordship. So yung number 1, the redeeming claim of His Lordship. Yung verse 9. He died for us so He can purchase us. He purchased us with His blood. Okay? Number 2, the resurrection conquest of His Lordship. Sabi po sa verse 14, sa Romans 14 verse 9, sabi niya, in those, yan, 14 ulit verse 9. Balikan natin yon. For it is, verse 9 po, sister. For to this end, Christ died and rose and live again. Nandyan yung resurrection, hindi ba? That we might be Lord of both the living and the dead. Okay? Christ died for us. But He rose again, amen, and He gave Himself to us so that He can live in us. Is Christ living in you today? Amen? Binigay niya ang kanyang sarili. Amen? For us, so that He can live to us, and He can live in us. He can work in us on our behalf. Sabi po niya sa Colossians 1:27, to them God willed to make known that what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Ang pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos na magningning sa atin ay ang Panginoong Jesus na nasa atin. So dapat Siya ang Lord natin, Siya ang nakaupo sa trono ng ating puso. Siya ang pangunahin sa ating puso. Sa ang unang pinakamamahal natin, pangalawang asawa mo, mga anak mo, ang ministry mo. Pero si Jesus ang dapat nakaupo sa ating trono so that He can rule and reign in our lives. So that if we are submitted to Him, brothers and sisters, we will have authority to live a successful life in this world. Kung nandun kayo sa Bible School, napakaganda yung pinag-aaralan nila Pastor Willie, sina Pastor Junyo, kung bakit napaka-powerful ang authority. Submission and authority is the secret to conquest. Amen? Kaya siya namatay. Wala namang ibang namatay at nabuhay para sa iyo. Kaya si Jesus lang yun. Kaya si Jesus lang ang Diyos mo, ang Lord mo. Hindi ang relihiyon, hindi ang rema, hindi ang ministry. Amen? Hindi natin mas mahal ang ministry natin kaysa kay Jesus. Otherwise, walang saysa yung pag-ministry natin kung ang mahal natin ay ministry at hindi si Jesus. Amen? Hindi mo Lord yung ministry.
Amen! Hallelujah! So, hindi tama na, brother, ang kailangan sa Lordship, number 1, total submission. Matthew 6:24, ang sabi niya sa Matthew 6:24, hindi pwede tayong magkaroon ng dalawang masters. We cannot serve two masters. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. You cannot serve God and yourself. Amen? So, total submission. Kailangan mag-commit. We commit to the Lordship of Jesus. Lagi nating sinasabi, committed ako kay Jesus. Commit to His Lordship. Amen. And submit to His Lordship and authority. Number 2, absolute ownership. Amen. Surrender means total submission, absolute ownership. Ano ibig sabihin ng absolute ownership? Everything we are. Pag-aari ni Jesus. Ang buhay mo, ang mata mo, ang kamay mo, ang paa mo, everything you have. Ang kotse mo, ang bahay mo, amen? Ang pera mo, ang mga anak mo, pag-aari ni God. Amen? Absolute ownership. Kanya lahat yan. Walang sayo. Amen. Kaya pagka sinabi ng Panginoon, paano yan, Pastora? So, if Jesus is not Lord of all you have, and of all that you are, He is not Lord of all. Kasi walang middle ground sa Kristiyano. Paano yan, Pastora? 10% lang ibinibigay ko. The 10%, that is what He is requiring from you. And that represents your whole life. Kaya ka nakapagtrabaho, dahil sa buhay na binigay sa iyo, sa ability na binigay sa iyo, sa hininga na binigay sa iyo, sa kalakasan na binibigay sa iyo, at alam ng Diyos na marami kang pangangailangan, kaya sa iyo ang 90%. Ang gusto lang niya ay 10%. Amen! Na ibibigay mo sa Kanya. But, amen, kung gusto mo pang magbigay because of your gratitude, that's better. Amen! Amen? Hallelujah! Actually, yung makikita mo yung degree ng submission ng isang Kristiyano sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga material na bagay na meron siya. Nakukuha ninyo ako? Ang isang pinakamagandang indikasyon na ang isang Kristiyano ay talagang surrendered totally sa Panginoon ay sa kanyang faithfulness at saka sa kanyang generosity and openness sa pagbibigay ng kanyang salapi, ng kanyang possession, ng kanyang pag-aari sa Panginoon. Kaya makikita mo yung mga Kristiyano na hindi nakakapagbigay sa Panginoon. Ito yung mga Kristiyano na hindi sila totally surrendered. Kaya tingnan mo, ang ganit ng buhay. Tapos sasabihin nila, hindi ako mahal ni Lord, ikaw lang ang mahal nila. Lahat tayo, pantay-pantay ang pagtingin ni Lord sa atin. Ngunit magkakaiba ang ating tugon, response, dun sa pag-ibig na yon. Amen? Nakukuha po ninyo. Ang indication ng pag-surrender mo ay yung response mo. So, it requires total submission, absolute ownership, and unquestioned obedience. Hindi delayed obedience. Hindi murmuring obedience. Luke 6:46, but why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? Amen. Dito lang sa aspeto na ito, salaminin natin ang buhay natin. Paano ko malalaman ang sinabi ni Lord sa akin? Nasa Bible. Huwag niyong kaliligtaan ang pagkakatipon na siyang kinaugalian ng iba. Sinusunod mo ba yun? Magpatawad ka. Mahalin mo ang iyong kapwa.
Pray for other people. Serve other people. Be compassionate. Be generous. Sinusunod mo ba yun? Serve the Lord. Amen. Pray always without ceasing. Rejoice in the Lord always. Kahit anong mangyari sa buhay mo, you choose to rejoice. Sinusunod mo ba yun? And why do you call me Lord, Lord? Lord mo lang, tinatawag mo lang siya kung meron kang pangangailangan. Hoy, guilty din ako minsan dyan. But God is a God of grace and mercy. Amen? So, anong mahalaga, brothers and sisters? Halimbawa po, kasi tayo, nahirapan tayong maniwala na ang the best sa buhay natin ang gusto ng Panginoon. Bibigyan ko po kayo ng isang illustration. Halimbawa po, merong mag-asawa na talagang ang ibibigay nila, ilan dito ang magulang na hindi nila ibibigay, pagkakait nila ang mabuti sa anak? Wala, di ba? Halimbawa, may magulang. Ngayon, gusto nilang ibigay lahat sa anak nila. Tapos isang araw, lumapit yung anak. Sabi nung anak sa kanila, sabi niya, Tay, Nay, nakita ko kung gaano niyo ako kamahal. Kung kahit na sa inyo na, binibigay pa ninyo sa akin. Kung ano ang kailangan ko, binibigay niyo lahat. At kung ano ang pinakamabuti sa akin, yun ang ginagawa ninyo. Kaya po, nagdesisyon ako na susunod ako sa inyo ng tapat. I will do the best I can to obey you. Gagawin ko ang lahat ng na aking magagawa para kayo ay sundin, para kayo ay parangalan, para kayo ay bigyan ng kasiyahan. Okay? Ang gagawin ba ng magulang ay ganito? Pupunta sila sa, narinig mo yun? Narinig mo yung sinabi mo ng anak mo? Narinig mo? Susundin niya tayo sa lahat ng ating sasabihin. Ngayon, sabi niya, gawin natin na pinakamiserable ang kanyang buhay. Mag-isip tayo ng paraan na siya ay masira. Ganun ba ang magulang? Di lalo na ang Diyos. Di lalo na ang Diyos. Pagka sinabi mo sa Panginoon, Lord, I give you my total, I surrender to you my life. I owe you my unquestionable obedience, may submission, lahat-lahat. Sasabihin ba ni Lord, pahihirapan kita. Papupuntahin kita sa Africa. Ganun ba? Di ba hindi? Di ba anong gagawin ng mga magulang? Yayakapin ang anak. Amen? Magpapasalamat sila sa anak. Amen? Anak, alam mo, itong mga ginagawa namin sa iyo, gusto ko, isalin mo sa mga magiging anak mo, sa magiging anak mo pa. Amen? Praise the Lord. So, hindi po mahirap mag-surrender sa Panginoon. Amen? Okay. So, last, 3 tayo. Naku, 11 o'clock na. Number 3. So, sabi natin, the redeeming claim of His Lordship. Number 2, ano? The resurrection conquest of His Lordship. At panghuli, the regal confession of His Lordship. Ang maharlikang pagsasambit at pagpapahayag ng kanyang pagiging Panginoon. Doon tayo ulit sa verse 11. Sabi niya, as I live, says the Lord, every knee shall bow and every tongue shall confess to God. Sabi po niya sa Philippians 2:9-11, tignan natin sandali. Philippians 2:9-11, therefore God also has highly exalted Him, who is Him, Jesus, and given Him the name which is above every name. Next. That at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth. Sino daw? And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Balik ka dun sa verse 10. That at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven. Sino yung mga nasa heaven? Mga angels. Amen. Spirit. Spirit of the family of God. And of those on earth. Sino yon? Tayo. And those under the earth. The demons. Isang araw, pati ang mga diablo, they will have to confess that
Jesus is Lord. Salita ng Panginoon, every knee should bow. Bakit hihintayin mo? Baka walang ka na ng pagkakataon na i-confess mo ang pangalan ng Panginoon. Amen? A time is coming when everyone will confess the name of Jesus. Moses, Abraham, and David will say, Jesus is Lord. Amen. Ezekiel, Isaiah, na-meet ba nila si Jesus? Hindi. Hindi. But they are now in heaven. Amen? One day, they will say, Jesus is Lord. Ikaw may pagkakataon ka sa buhay mo, sabi mo, Jesus is Lord. And a day is also coming when the devil, you will confess the name of Jesus in celebration someday. Jesus is Lord. You will proclaim the name of Jesus in confession for salvation. Amen. For celebration. We will say the name of Jesus in confirmation that you are saved. Amen. You will say the devil will say the name of Jesus. Jesus is Lord in regret. Amen. Every knee. Yung mga kamag-anak ninyo na hindi pa nagsusurrender sa Panginoon. Amen? They have to. Abutin natin sila. Amen ba? Alam nyo, sa buhay natin ngayon, ang salvation is sotero. May maraming pagkakataon sa buhay natin na kailangan nating i-confess that Jesus is Lord. When sadness comes, confess, Jesus is Lord. When you have lack, Jesus is Lord. When you have problems, sabi mo, Jesus is Lord. Amen? When sickness and affliction comes, what will you say? Jesus is Lord. Amen? When confusion comes, when affliction, when sickness, when war comes, Jesus is Lord. When you are happy, Jesus is Lord. When you are rejoicing, Jesus is indeed Lord. Jesus is Lord. Amen. What does confession do? Every time you confess that Jesus is Lord. Number one, ang ginagawa ng confession. Nasaan na yung aking... It seals your salvation. Sineselyuhan niya ang iyong kaligtasan. Amen? Pangalawa, it conquers the devil. Amen? Napagwawagian natin ang dyablo. Pagka merong kahirapan sa buhay mo, sabihin mo sa kahirapan, Jesus is Lord. Amen? Jesus is my Lord. I am rich because Jesus is my Lord. Amen? So, it seals your salvation. It conquers the what? The devil. Number two, it strengthens your faith. Di ba napapalakas ang iyong loob pagka nalalaman mo na matay si Jesus para sa akin? Kung buhay niya, binigay niya, ano pa kaya ang hindi niya maibigay? Siya ay nabuhas na maguli para sa akin, para ako ay managumpay. I-claim ko ngayon yung victory na yan ng kanyang pagkabuhay na maigay. I will rise again. Kung ako ay nalubok sa negosyo, I will rise again because Jesus is Lord. Amen? Na in despair ako, na in despair ako, I will find another one because Jesus is Lord. I will rise again. Amen? Nakukuha ninyo? It strengthens your faith. It seals your salvation. Number four, it conquers the enemy. It confirms the believer. Every time you proclaim that Jesus is Lord, katulad ng mga nagpapatotoo, in effect, ang sinasabi nila, Jesus is Lord. Jesus caused things to happen in my life. Sabi niya sa 2 Corinthians 2:14, now, thanks be to God who always causes us to triumph in Christ Jesus. Why? Because Jesus is Lord. So while you, halimbawa brothers and sisters, nagkaroon ka na hindi mangyayari ng kanser sa dila. Kunyari lang At sabi ng doktor, o sige, bago ko putilin yung dila mong haba-haba. Ano ba yung mga sinabi ng dila na yan? At bakit nagka-cancer yan? Amen? Bago ko putulin yung dila mo na yan,
binibigyan kita ng pagkakataon, magsabi ng 3 salita lang, anong sasabihin mo? Jesus is Lord! So, hindi mabubutol lang dila mo. Amen? You never can tell. Amen po ba? Napakahalaga ng ating declaration sa pagiging Panginoon ng ating Panginoong Jesus. Sabi nung iba, hindi ko na kailangan hindi ko na kailangan mag-preach ng gospel. Sabi man, Jesus is Lord. Mabuhay na lang ako ng maganda, mabuhay na lang ako na mabuti, at makikita ng mga tao ang aking buhay, at sila ay maboborn again. No. Amen? Kailangan mong sabihin, Jesus is Lord. Kasi, parang sinasabi mo, ikaw na ang Lord. Di ba? You are saying, I am the Lord. Kasi dahil sa buhay ko, mabuborn again ka, masasave ka. No way. Si Jesus pa rin ang Lord. Siya ang namatay, siya ang nabuhay para makasave ang tao. Kaya kailangan ideklara mo, Jesus is Lord. You are not the Lord. Amen? Kaya mali din no? Hindi ko na kailangang i-share sa mga kamag-anak mo siguro. Pero dapat may ibang tao na mag-share that Jesus is Lord. Amen ba? So brothers and sisters, may natutunan ba tayo ngayon? So pagka tayo sinasabi natin na si Jesus ang ating Panginoon, question, nakasuko ba ng buong buo ang buhay natin? Sigurado kayo? Paano kung tinawag kayo ng Panginoon na mag-mission? Is Jesus still your Lord? Or it's no longer your Lord? Paano kung sinabi ngayon ng Panginoon, anak, may pangangailangan ka. Kailangan mo ng malaking amount sa graduation ng anak mo, kailangan mo ng 5,000. Meron kang 500 dyan sa wallet mo, tanim mo yung 500. Wala kang bigas sa bahay. Wala kang ulam. Is Jesus still your Lord? Hallelujah. Amen. So, tinatawag kitang magpastor. Praise the Lord. Dahil matagal ka na dyan sa trabaho mo, itanim mo na yung trabaho mo at ikaw nga'y maglingkod sa akin. Lord! Why do you call me Lord, Lord? And you do not do what I say. Amen. So sa oras na ito, pakapatid, gagawa tayo ng desisyon. Amen. Alam nyo, ang Panginoon napakabuti, napakabait. Pagka alam niya, Lord, paano ko kaya ito maikukumit sa'yo? O paano ko kaya ito ibibigay sa'yo? Kasi ang nakikita ko ay ganito. Amen. Nung tinawag ako ng Panginoon na mag-reside sa San Miguel, that was 2007, sabi ni Lord sa akin, 20 years is enough. So, ibig sabihin, 2007, April. So, ibig sabihin nun, pero nag-leave ako ng maaga. Ibig sabihin nun, di na ako magtatrabaho. Alam nyo, sabi ng Panginoon sa Isaiah 1:8 ba yun? 1:8, come, let us reason together, says the Lord. Naunawaan nyo? Pagka may sinabi si Lord sa'yo, pwede kang magtanong. Sabi niya, come, let us reason together. Ang problema sa atin, takot tayo na makinig kay Lord kasi baka yung sasabihin niya ayaw natin. Ang dami niyong namimiss sa buhay niyo pagka ganon. Alam mo ang word ni Lord nung Tuesday sa prayer meeting ng handlifters? Listen. I want you to listen to me. I want a people who will listen to me. Listen. 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 Sabi ni Lord sa akin, 20 years is enough. Siyempre, inisip ko ng ministry. Largely, ang ministry. Alam nyo, pagka nag-start ng ministry at walang pera ang pastor, hindi magpo-prosper yan. Kung wala kang, alam mo yun, biyaya lang talaga ni Lord. Tapos, malakas ang loob ko kasi pwede kong yung aking personal na sweldo dahil pinapakain ako ni Brother Ton. Di ba? Kahit ipamigay ko lahat ng pera ko sa ministry, kakain pa rin ako Magdadamit pa rin ako kasi meron akong asawa. Di ba? Paano kung wala? Sabi ko kay Lord, nung sinabi niya 20 years is enough,
Sabi ko kay Lord, Lord, paano yan? Sabi ko, ang ministry, laging ready ako na punuan ang mga kulang sa ministry. Pera, panahon, service, laging nandun ako. Ako kasi ako yung tao na hindi ako hihingi. Hindi ako magpa-fundraise. Mananalangin lang ako. Yun lang gagawin ko. Hindi ako magpaparinig. Hindi ako magpaparinig dito sa mga tao na kailangan na magmamakaaw. Hindi. Tapos sabi ni Lord sa akin, alangan naman Panginoon, nakakahiya naman kung retired na din si Brother Ton noon eh. Nakakahiya naman kung ako ay hihingi sa kanya. Kasi wala nang naiwan dun sa mga sweldo ko, hindi niya alam eh. Sabi niya, magre-retire ka na, magkano ng ipon mo? Ha? Wala akong ipon. Alam niyo, sabi sa akin ni Lord, bibigyan, alangan naman po, naaasa pa rin ako sa negosyo ng asawa ko, pareho na kaming retired. Alam mo, sabi ni Lord sa akin, bibigyan kita ng sarili mong negosyo. That is history. God has been and will always be faithful to me because I made Him, I recognize Him to be my Lord. Amen. Alam niyo po, huwag tayong matakot makipag-usap sa Panginoon. When you are surrendered to the Lord, makipag-usap tayo sa Kanya. Amen. Sa oras na ito, alam ko may kinakausap ang Panginoon. Maraming mga pagkakataon, sabi ko nga, sana hindi kayo magmamadali. Sa prayer, sabi ko sa mga handlifters last Friday, pag tayo yung nag-gather para manalangin, tayo lang ang salita ng salita ng salita. Hindi tayo nagbibigay ng panahon na pakinggan yung mas higit na nakakaalam kung ano ang dapat para sa atin. So pagkatapos naming nanalangin na, Lord, ganito, 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 Lord, hinihingi namin ganito, Lord, ganito, ganito, Lord, ganito, ganito. Ngayon naman, manahimik tayo at manalangin tayo. Kasi alam ko, nagpe-prepare tayo para sa anniversary, maraming ginagawa ang diablo na i-distract tayong lahat. So, nanahimik kami. Naghintay kami ng salita ng Panginoon. May salita si God. Ano nga? Isaiah 57 verse 18 to 19. Tignan natin. Hindi tayo nagpunta dito, tas orasan natin si Lord. 9 to 11 lang, pastora, after 11. Wala na yung utak ko, nandun na. Jesus is not your Lord. I have seen His ways and will heal him. Alam mo, nakikita lahat ni Lord nangyayari sa buhay natin. Kung ibibigay mo ang buhay mo sa Kanya, He can easily move because He can see you. Right now, He's seeing you. He knows your ways. Alam niya ang takbo ng isip mo. Alam niya kung nagliliwaliw ang isip mo. Alam niya kung itinasa puso mo ang naririnig mo ngayon. I will also lead him. Gusto ba ninyo si Lord ang leader nyo? And restore comforts to him. And to his mourners. May mga tao nagmo-mourn for you, pero ang Panginoon, iko-comfort ka niya, iko-comfort pa niya yung nagmo-mourn for you. 19, I create the fruit of the lips. Yung mga prinay mo kanina, na lumabas sa bibig mo, lilikain ko yun. See how powerful the Word of God is? I will create those things. Amen? Peace. Shalom. Shalom to him who is far and to him who is near. Amen? Says the Lord, and I will heal him. Anong area ng buhay natin ang kailangan natin ng healing? Bulsa? Puso? Baga? Paa? Relasyon? Ministry? Nag-backslide ka? The Lord is telling you,
return to me. And I will return to you. I will heal you. Amen? What is the Lord wanting us to do? Surrender. Surrender mo na, ilagay mo na sa kanyang altar yung trono mo, yung corona mo. Ibigay mo na yung corona mo kay Jesus at siya ang magkaroon ng corona sa buhay mo. Come on, let us stand up. Worship the Lord. Thank you, Lord. Worship Him. As a sign of your surrender today, you prepare your tithes and offerings. Today, surrender your business. Surrender your livelihood. Surrender your job to the Lord. Make an offering that will connect you to Him today. Amen? Ganito ang gagawin natin, paawit natin sa worship team yung I surrender. Hallelujah. As a sign of your surrender to the Lord today. Lagyan natin dito ang offering sa mas malapit. Mas ilapit mo, Alfie. As you give your tithes and offering, sabi mo sa Panginoon, Lord, I surrender my possessions and my finances to you. Now, after na maibigay ninyo yung tithes and offering ninyo, you want to surrender your life, your family to the Lord. Come to the altar. Amen? Come to the altar as a sign of your surrender. And at the altar, the Lord will accept your offering. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tapos na po, itaas ninyo yung mga offerings ninyo. Hallelujah, hallelujah. If there's anything in your life that's hindering you from doing the will of God today, meron sa buhay mo na gusto ko sanang maglingkod kay Lord, kaya lang yung mga magulang ko, isurrender mo sila kay God. Lord, ito yung desire ko, gusto kong ma-fulfill. Surrender mo din yan kay Lord. Amen? Taas ninyo yung mga tithes and offerings ninyo, nilagay ko na yung sa akin. And then, after na maipag-pray yan, let us just come to the altar if you want to speak to the Lord, communicate to the Lord today. The Lord will surely speak to you. Nangusap siya sa amin nung Friday. Mangungusap siya sa inyo if you will only desire and wait for Him. Amen? So, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name. We honor you, Father. Kunin ko yung aking tithes and offering. Lord, tangan namin sa aming mga kamay ang mga ikapo at mga handog, Panginoon. Ito po ay simbolo ng aming pagsuko, ng aming finances sa iyo, ng lahat sa amin, aming pera, aming negosyo, aming ari-arian. Sinusuko namin na maging, Panginoong Diyos, magamit para sa kapurihan mo, O God. Maliit ang mga bagay na ito kung ikumpara namin sa kayamanan na meron ka, na pwede mong padaluyin at kayang-kaya mo at gustong-gusto mong padaluyin sa amin kung ito ay isusurrender lamang namin sa iyo, O God. Alam namin ito, Panginoon, na Lord, ito ay nagre-represent ng aming buhay, talento, pawis, kalakasan, pinag-aralan, dugo,
panahon, Panginoong Diyos, at ang pagbibigay namin sa iyo nito, Panginoon, isinusuko namin ang lahat-lahat ng meron kami sa iyo. Marami pong salamat, tanggapin mo ito, Panginoong Diyos, at pagpalain sa ngalan ni Jesus. Amen. And those who want to just communicate with God in His presence, you want to offer your lives as a sacrifice, or rededicate your life, I just want you to freely come to the altar. Kahit saang parte dyan, and in silence and in worship, kausapin niyo ang Panginoon in the silence of your heart. Come on, let's go. Father, I love you, need you. I lay my life before you. I surrender you, oh Lord. Lift up my eyes and see my redemption has lifted high. I give no less than my surrender to you, oh Lord. Pwede po kayo Father, I love you, sa pahagian ng need altar. you. Pwede kayo umakyat sa altar. Lay my life before you. I surrender to you, oh Lord. Lift up my eyes and see my redemption with hands lifted high. I give no less than my surrender to you, oh Lord. And I surrender to you, oh Lord, my God, 'cause I remember the life you brought me from, and I may never be perfect as you are, but by your grace you're molding me in every way. You're shaping me in every place inside of me. I surrender. Kung mag-asawa po kayo, ini-encourage ko ang mag-asawa ay pumunta sa harapan at i-commit ninyo at i-surrender ninyo ang inyong buong sambahayan. Come on.